Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. So another day mga boss and another unit na naman yung i-feature ko sa inyo. So tonight mga boss, yung i-share ko sa inyo na unit is isang DA17W automatic 4x2 RO6A engine. Turbo po yung makina niya, straight matic. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel mga boss, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. So yung unit natin mga boss is isang DA17W automatic 4x2. Syempre straight matic po yan dahil turbo po yung makina niya. So RO6A engine po siya and dual power slide. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. And bago ko po umpisahan yung video mga boss, syempre yung unit na to is kasama po sa ating Luzon na biyaheng Luzon. Kasama po ito sa 9 units and yung owner is si Sir Mr. and Mrs. Mendoza. Ayan, so shout out po sa inyo sir and maraming salamat po sa pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading. So yung unit natin ngayon mga boss is isang DA17W automatic 4x2 straight matic RO6A engine. So lahat po ng 17W unit natin mga boss, syempre turbo po yung makina niyan. So automatically mapa 4x4 or 4x2 mga boss, straight matic po yan. So wala pong DA17W na Tiptronic and wala din pong DA17W na non-turbo. Lahat po mga boss is turbo po yan. So isa-isahin natin mga boss kung ano-ano po yung mga accessories na pina-add ni Mr. and Mrs. Mendoza. Ayan. So dahil po nga pala mga boss, high roof edition po to mga boss. So ganito po yung ating roof ng ating mga high roof. So mas mataas po siya na siguro I think mga 6 inches po yan. So advantage po yan. Mas spacious po sa loob. Ayan. So syempre mga boss, DA17W top of the line po ito mga boss. Syempre all power po yan. Power window and power mirror mga boss. So power window and power mirror mga boss. Power window po front and likod and syempre power mirror. So yung power mirror niya po mga boss or power side mirror is auto fold po yan and retractable. Ayan. Ito po yung switch or door pads ng ating mga DA17W. So hindi po sila nagkakalayo sa ating mga captain seat na turbo units. So ito po yung ating switch ng power window, front, likod. Switch ng ating side mirror. And syempre lahat po ng 17W mga boss, yung pads po niya is meron pong fabric. So magkasalungat po sila sa ating mga 17V na hindi po fabric. Lahat po ng mga semi-wagon to wagon units mga boss, basta turbo and straight matic, fabric po yung dito niya from front and likod. So silipin po natin yung likod. Ayan. So dual auto power slide din po to mga boss. Mamaya sisilipin natin, uunahin po natin yung ating mga accessories dito sa labas. So mamaya papakita ko din sa inyo mga boss kung paano gumagana yung ating automatic power slide and automatic step board. Ayan, so ganito po yung itsura ng ating DA17W High Roof Edition mga boss. Napaka-social tingnan and syempre elegante. Especially yung kulay niya is pearl white. So all white po siya, all pearl white po siya mga boss. Hindi po siya two-tone. So ayan, 3 layers headlight mga boss. Syempre lahat naman po ng mga top of the line na DA17W is 3 layers po yung headlight niya. Isa din po yan sa advantage niya. Ito po yung kanyang low beam, high beam, park light, and syempre signal light mga boss. So kung mapapansin nyo mga boss, wala po siyang check light or fender light. So kasi yung design po ng ating headlight ng mga 17V, from 17V to 17W, meron po siyang parang ano dito design para po makita po yung ilaw ng ating signal light. Ayan, so park light, signal light.
Ayan, syempre meron po siyang original na chrome mga boss. Original po to, hindi po ito yung mga brand new replacement. So from hood to bumper, meron po siyang chrome. Ito po yung isang palatandaan kung wagon din po yung unit natin. Anyway mga boss, kung mapapansin nyo, yung logo niya is Mitsubishi. So lahat po mga boss ng logo nito, from Mitsubishi to Mazda or any logo niya mga boss, buong buo po mga boss, Suzuki po ito, walang pinagkaiba from makina, interiors, body. Rebranding lang po yan sa Japan, kaya po nagtataka yung iba bakit merong Mitsubishi, bakit merong Mazda, ano pa ba yung iba, di ko lang matandaan, basta madami to eh. Gusto ko lang palam sa inyo mga boss na lahat po yan, buong buo Suzuki po yan, RO6A makina. So kinakailangan lang talaga nila mag-rebrand siguro sa daming supply ng mga Suzuki sa Japan. And ayun, wala pinagkaiba mga boss, tanging emblems, pati emblem ng steering wheel and chassis number. Merong isang letter pong tawag dyan, merong isang letter na magkaiba. Depende na lang kung ano yung specific brand niya. But ayun, Suzuki pa rin yan mga boss. So aside from that mga boss, syempre meron po siyang original na fog lamp. Ayan, mas maganda po yung fog lamp ng original sa 17W. Meron po siyang nakapalibot na chrome left and right. Ayan. Ayan, maganda talaga tingnan pag top of the line mga boss. And of course, meron po siyang side skirt. Original po yan, plastic. Hindi po siya fiber na gawa. And meron po siyang original na spoiler. Ayan. So dahil high roof mga boss, yung kanyang back glass is hindi po siya buo. Tanging low roof lang po yung buong back glass na meron sa mga DA17W. So pag sinabi nating high roof, ganito po yung itsura ng ating back glass. And syempre mga boss, yung ating taillights. So lahat po ng taillights ng 17W mga boss, mga mapa high roof or low roof, ganito po yung design niya, pahiga and pahaba. So mas maganda mga boss, talagang pagka gumagamit tayo ng DA17W, madali po talagang makikita ng tao kung high-end or low-end po yung unit natin. Kasi yung ating mga DA17V, yung kanilang taillights is kaparehas ng mga DA64V. Parehong-pareho po talaga. So this time, dahil po 17W po yung unit natin, ganyan po yung kanyang design. And syempre, dito po sa ating sliding door, meron pong takip na plastic. Ayan. Makikita nyo. Tanging DA17W lang po yung merong ganyan. So ano-ano nga ba mga boss yung mga pina-add nila sir? Siyempre dahil po 17W mga boss, kahit hindi po sila magpapa-add ng mga brand new rims and tires, siyempre kasama na po yan basta mag-order tayo ng DA17W. Meron po siyang brand new na meron po siyang Japan surplus na rim and tires. So ito po yung nakakabit sa kanya mga boss nung nasa Japan pa po siya. Original na mugs niya po yan. And meron po siyang logo ng Suzuki. So 14 inches po ito mga boss. And Yokohama yung brand. And yung size niya is 165 by 60 R14. So wrap around 3M tint mga boss. Syempre alam nyo na yan. Medium black, super black, and medium black. So vision po yan ng ating center mirror, and then dito since wala naman pong vision ng ating driver, so mas pinili nating i-super black para po magbigay po sila ng mas mataas na heat rejection. And then medium black dito sa ating driver side, left and right, syempre dahil po tawag dyan vision ng ating side mirror. So kung nagtataka kayo mga boss, bakit hindi po siya naka magic tint, kasi eto requested to ng ating buyer na ipa-ceramic yung front. So medyo may kamahalan nga lang po yung ating front dahil ceramic na po. So meaning to say, mas mahal or mas mataas po siya dun sa ating 3M tint. So ceramic na po itong ating tint ng ating windshield. So mas malinaw. Kung malinaw po yung ating magic tint, syempre mas malinaw po itong ating ceramic. Yun nga lang po, mas may kamahalan ng konti. But ayun, since requested po yan ng ating buyer, syempre yun po yung ating susundin. So aside from that mga boss, meron din po tayong ano ba tawag dyan? Carrier.
So yung carrier natin mga boss, indicated po yan sa ating registration. So meron po nakalagay doon na with detachable carrier. Meaning to say, pwede natin ikabit anytime and pwede din po natin tanggalin anytime. So wala po yung violation. So pwedeng ikabit, pwedeng tanggalin, pwedeng meron, pwedeng wala. Ganun po yan. So punta tayo dito mga boss sa ating interior. Ayan. So interior mga boss, meron po, syempre captain seat po talaga to kasi DA17W. So ano po ba yung advantage ng ating captain seat? Syempre mas convenient po yan pag uupuan kahit sa likod. Separate po yan. So dati pong tawag dito is individual seat, but ngayon mas known po siya sa tawag na captain seat. So captain seat mga boss, meron po siyang headrest and meron din po siyang armrest. Kasama na din po sa harap, meron po siyang armrest. Ayan, armrest and headrest. So ito po yung napiling color and design nila sir. So black and light beige. So yung ating upholstery mga boss is meron na po siyang kasamang pillow and syempre yung takip ng ating seat belt cover. Ayan, seat belt cover kung tawagin dito. Dito naman sa likod mga boss, meron po siyang back seat. So another advantage po ng mga DA17W mga boss, mapa high roof or low roof, meron po siyang buong plastics dito. Left and right. So yung plastic natin dito mga boss, syempre bugbog yan and walang conversion na nangyayari. Kasi hindi naman to ginagalaw. So ginagawa namin dito sa likod, hindi namin pinipinturahan. Dini-detail lang. Kasi mga boss, kahit anong gawin natin dito, kahit liguin pa natin yan ng mga primer, mga plastic primer, or kahit anong klaseng primer, matutuklap at matutuklap yung pintura dito. Kaya mas pinipili natin na hindi na lang ipintura and ilinis na lang ng mabuti. Para syempre, in the future, mas magtagal and hindi siya papangit. Ayan. So meron po siyang back seat mga boss. Yung back seat naman niya is color black and syempre, tinerno natin yung lining. Meron po siyang light beige na kulay. So gamit po nito, syempre pwedeng upuan ng dalawang bata, left and right. At the same time, extra storage po ito mga boss. Ayan. So pwede natin lagyan ng kahit anong mga bagay mga boss. Mga extra tools natin, coolant, brake fluid, mga baon natin na kahit ano sa biyahe. So para at least mas malinis yung loob natin, mas organized. Ayan, malaki ito eh. Ayan o. Kahit ano pwede natin ilagay dito mga boss. Yan. So yung ceiling naman yung mga boss is wala silang pina-add na kahit anong upholstery from felt or leather, kaya nilinis na lang natin. Also this one nilinis natin and kinumpleto natin yung mga tocks. Syempre dahil pagdating dito sa Japan, kulang-kulang po yung mga tocks dito na dumadating, kaya nag-i-stock talaga tayo ng mga brand new. So meron po siyang doom light sa likod or room light. And syempre sa center mirror naman meron din po siyang isang light. Ayan. So sa mga nagtatanong mga boss kung saan daw located yung ating spare tire, andito po siya sa ilalim mga boss. Hindi lang makita kasi madilim na. So paano po ba makukuha yung ating spare tire? Syempre meron tayong free kasama na doon na na tools and tie wrench. So yung tie wrench mga boss, yun din po yung gagamitin natin dito sa bolt. And luluwagan lang natin and bababa yung ating spare tire. Ayan. So meron din po silang pinadagdag na ano bang tawag dito? Backing sensor. Ayan. Backing sensor kasama ng ating backing camera. So pag malapit na po tayong sa isang object na matamaan, may alarm po dun sa loob. Syempre malaking tulong yun. Guide natin meron pa tayong backing camera, meron pa tayong backing sensor. Sa interior mga boss, syempre isa din po sa advantage ng mga DA17W, syempre mas maganda yung ating steering wheel. And meron lang nga lang mga mga boss mga stains na talaga na hindi na talaga nakukuha tuwing dinidetail natin. So sobrang siguro di ko alam kahit anong mga chemicals na ginagamit namin, talagang hindi siya natatanggal. So syempre mas prefer talaga namin mga boss na hindi siya hindi siya ipintura
Di bale nang mas visible yung mga stains kaysa ipintura. Kasi mas pangit kasi kung ipintura natin eh. Alam niyo kung bakit? Kasi mas nagmumukhang surplus yung unit natin. Alam niyo naman dito sa Pilipinas mga boss, napakadaming judgmental. Kaya also ang ating mga dashboard, kung ano yung original mga boss, yun talaga yung hinahabol natin as much as possible para syempre mas magmukhang maganda yung interior natin. So hindi naman kasi talaga lahat nakakaintindi ng mga surplus unit eh, especially yung mga brand new cars yung meron nila. Ayan. So syempre dahil nga mas hinahabol natin yung mas magandang interior natin, syempre po mga boss, lahat po ng mga unit natin dito sa KMJL Surplus Trading, kino-convert po natin itong ating shifter. So advantage nito, pag converted yung shifter natin, convenient and syempre mas safety, mas malinis din po tingnan. Ayan. So imagine niyo na lang mga boss, yung original na shifter nito andito sa right and itong buong switch ng aircon is andito sa left. Pag nagda-drive tayo mga boss, dito tayo nagkakambya. Malayong malayo mga boss, malayo sa steering, malapit po sa pasahero. So imagine na lang natin meron tayong sakay na mga bata. Nagda-drive tayo, dalawang kamay gamit sa steering wheel. Biglang hablutin ng bata. Possible po niyan, masisira po yung ating transmission. Lalo kung malakas yung takbo tapos napunta dito sa reverse yung ating shifter. Siyempre, convenient talaga gamitin yung ating unit. Ayan. So, hindi po lahat mga boss nagko-convert ng shifter. Merong iba, hindi naman po nagko-convert kasi nga daw po, mas malinis daw po kung hindi converted. So dito naman sa atin mga boss, syempre mas priority natin yung pinakamalinis tingnan. Tulad nito, ayan, kita nyo yan, may bakat pa. So bukas i-check yan, bakit po may bakat. So baka hindi lang po siya nalock ng maayos. Ayan. Anyway mga boss, isa pong advantage ng mga DA17W, syempre yung ating aircon switch is digital na po yan. Ayan. Dipindot na lang yan mga boss. Ayan. Ayan. Ayan, diba? Social. So, wala po siyang manual na yung mga paikot-ikot na mga off lang natin mga boss para mas, tahimik. So, wala po siyang yung manual na mga paikot mga boss. And, syempre, another, yung kanyang panel gauge, meron po siyang RPM. So lahat po ng turbo units mga boss, may ganito po yung kanyang panel gauge. So meron po siyang light dito, yung green na pabilog. Syempre, mapapansin nyo mga boss, medyo alikabok pa kasi nga hindi po siya fully detailed. So ililinisin pa po ito, ika-car wash, final car wash niya after natin i-release yung unit. Ayan. So yung handbrake niya naman mga boss, kasi 'di ba meron po siyang armrest. So pag halimbawa andito yung handbrake, yung mga nakasanayan natin, medyo mahirap po talaga. Kaya yung design ng Hapon mga boss, dito po yung kanyang handbrake. Ayan. So foot brake na po yan kung tawagin. Ayan. So dito din po yung kanyang switch ng automatic dual power slide. So mamaya i-demo ko po sa inyo mga boss. So accessories mga boss, meron po siyang water temperature gauge na analog. Ito lamang po yung masasuggest namin. Tested na po yan. Ilang unit na po yung mga nakabitan natin dyan since day 1. Hindi po tayo gumagamit nung mga digital or any na water temperature gauge. So hindi ko naman sinasabi mga boss na pangit yon, but for us, ito po yung pinaka-tested. Lalo na po sa mga Luzon natin na mga kliyente. Another one mga boss, meron po siyang 9 inches touchscreen stereo or kung tawagin natin na infotainment. So 9 inches po ito and Android na po yan. Meron po siyang Bluetooth, meron po siyang FM, meron siyang USB and auxiliary. And syempre meron po siyang reverse camera. Ayan. And converted po ito mga boss using secondary gearbox. So wala po tayong unit na hindi converted dito using secondary gearbox. Lahat po ng mga unit natin mga boss, ginagamitan natin ng secondary gearbox. So meron din namang ibang builder mga boss na hindi gumagamit ng secondary gearbox. Madami pong pamamaraan. But ayun, for us mga boss, ito po yung pinaka specialty natin, pinaka tested para sa amin. Although yung ibang builder naman is maganda naman yun.
But yun nga, hindi ko sinasabing pangit yun. But para sa amin mga boss, yan po yung pinaka best sa amin. Depende na lang po yan sa paggagawa mga boss. So paano nga ba gumagana yung ating automatic power slide? So unang-una mga boss, meron po siyang switch dito. Pwede natin automatic or pwede nating i-manual. So ayan, pakita ko lang sa inyo mga boss. Long press lang natin. So this time mga boss, papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung ating automatic power slide. So aside from remote na ilo-long press lang natin mga boss, meron din po siyang switch dito. Halimbawa, ito ilo-long press lang natin. Pakita ko sa inyo. Long press. Ayan. And also long press. Ayan. So paano mga boss pag wala tayo dito sa loob? Ayan. Papakita ko sa inyo. Either of two mga boss, pwede natin pindutin ito and pwede din dito. So unahin natin ito. Ayan. Long press lang natin. And syempre halimbawa andito tayo sa loob, open lang natin. Ayan. And kung isasara natin mga boss na nandito tayo sa loob, ayan. So pag nasa labas naman mga boss, halimbawa paalis tayo, pwede natin itong gamitin. Ayan. So meron tayong tatlong options mga boss. Pwede dito sa door handles niya, pwede dito sa remote, and pwede din dito sa kanyang mga buttons. Nga pala mga boss, pag high roof, meron po siyang dalawang compartment. Dito, lagayan ng eyeglass or shades. And syempre, pwede natin lagyan dito ng mga any bagay, like mga papers, mga wallet. Ayan. So, gumagana po itong ating automatic power slide mga boss. Pag sinasara natin, pag sasara yan, automatically, ayan, titiklop din po yung ating stepboard. And kung i-open natin, syempre lalabas yan. Ngayon, pwede natin i-manual yan mga boss. So pagka nakasara na yan, syempre antayin natin na masara. Ayan. And then i-off natin dito. Ayan. And i-off din natin itong ating automatic stepboard. Syempre naka-manual na yan. Ngayon, syempre mga boss, di ba nasanay tayo sa mga old school na unit na kailangan talagang lakasan ng pagsarado or isagad. Dito mga boss, isang advantage ng 17W pag may power slide po siya mga boss. Both single or dual power slide. Kahit hindi na natin isagad mga boss, pakita ko lang. Ayan, sasara po yan. Ulitin natin. Yun. So, madaming features talaga yung mga DA17W. So, syempre kasama din po dito yung heavy PMS. So, ano-ano nga ba yung mga meron sa heavy PMS mga boss? Madami po. Meron po tayong change oil, change ATF, linis ng strainer, cleaning ng throttle body, injectors, intake manifold, check ng spark plug. Syempre kung kailangan palitan, papalitan natin. Check ng coils, cooling system, thermostat, T-cap, rad cap, under chassis, ball joints, tab link, ano pa ba? Brake pads, brake shoe. Ayan, lahat-lahat mga boss, and madami pa tayong hindi nabanggit. Syempre kasama na po yan. Sulit na sulit mga boss. And syempre nagagawa tayo ng ating mga road test. So during road test mga boss, dalawa po yung sumasakay dito. Isang driver and isa pong pasahero. Syempre yung pasahero mga boss, meron po siyang dalang ballpen and papel. And siya po yung nagno-note base po kung ano po yung na-observe nila during road test. So pag maraming nalista o pag may mga nalista mga boss, syempre babalik dito sa shop and gagawin yung mga kung ano yung nakalista, and then another road test na naman for final road test hanggang maubos po natin yung mga nakanote. Ngayon, meron po tayong binibigay na after sales. So let's say for example, taga Luzon kayo. Pagpalagay na lang natin bandang Bicol, bandang Quezon Province, Batangas. Syempre nadadaanan yan pag bumabalik tayo ng Luzon for delivery ng mga unit. Siyempre kung ano yung kinakailangan mga boss, siyempre pwede natin tulungan na lang mga boss, di ba? Pag kailangan nyo ng pyesa, pwede ko kayong padalhan. Siyempre pag human error, kailangan yung bilhin. Especially pag yung pyesa wala dito sa atin. Ayan. So halimbawa, kailangan nyo ng gagawa ng ganito, walang alam dyan sa lugar ninyo. Pagka siyempre hindi naman malayo dun sa ating pagdadaanan, pwede nating sadyain, puntahan.
And yun po yung isa sa ating mga warranty or after sales. And kung halimbawa one year na or almost 1 year na, syempre hindi naman kayo pababayaan mga boss. Dito sa atin sa KMJL, lahat po mga boss tulungan na lang and kung ano po yung pinaka best po na ma-offer namin sa inyo. So presyo tayo agad mga boss, yung kabuuang setup po ng ganitong unit, DA17W automatic 4x2 RO6A engine turbo. High roof edition po siya and lahat-lahat na po ng mga accessories na nabanggit umabot lamang po ng 417,000 pesos. Ayan, so 417, 417,000 pesos. So medyo pricey po talaga si mga DA17W kung ikukumpara natin sa DA17B. Now, kung gusto niya naman po mga boss ng mga medyo budget meal na unit, syempre meron po tayong mga DA64V, DA17V. Syempre madaming variant dyan. Merong Tiptronic, merong Straightmatic, meron din pong 4x2, 4x4, captain seat. Ayan, madami po mga boss, napakadami nyo pong pwedeng pagpipilian. Ayan, ulitin ko lang mga boss, 417,000 pesos. And ayun, message na lang po kayo kung gusto nyo pong magpa-quotate, magtanong, message na lang po kayo sa amin. So pwede po kayong mag-message mga boss sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading. And also to my personal account na Kim Luis Busalia, yung nakikita nyo sa screen. And to my partner na si Kitty Cat G. And pwede din po kayo mga boss tumawag sa aking smart number na 0999-880-2420. And ayun, sa mga gustong magpa-quotate, magtanong, ayun, usap na lang tayo mga boss. And syempre mga boss, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta sa KMJL Surplus Trading. Maraming salamat po and see you po sa ating next vlog.